Nagbabala ang isang sugar producer o sa Negros Island na posible ang pagsirid sa presyo ng asukal ngayong holiday season. Ito ay kung patuloy ang pagputok ng Bulkang Kanlaon na nakakaapekto sa sugar industry. Si Sheena Torno magbabalita. Ang mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental ay partikular na kilala sa malawak na plantasyon ng asukal. Kaya naman tinawag itong sugar capital ng bansa. Nasa 60% ng asukal sa bansa ay kinukuha sa dalawang lalawigan nito. Ang hamon ngayon sa mga magsasaka ng tubo, ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon nitong Lunes, Disyembre 9 lang nang bigla na lamang itong pumutok. Sa katunayan, ilang lugar na ang apektado ng asupre, kabilang na ang La Castellana at La Carlota. Habang umabot na rin ang ibinugang apo nito sa iba pang kalapit probinsya tulad ng Guimaras, Iloilo at Antique. Sabi naman ng United Sugar Producers Federation o UNIFED, may ilang pananim lang daw ng tubo sa Negros Island ang bahagyang naapektuhan ng asupre. Luckily, hindi masyado yung natamaan ng sugar industry natin sa palibot ng bulkan. At mataas yung buga ng asupre. It even reached the other islands, no? And it did not concentrate on our island. That's the beauty here. So medyo lumampas kasi malakas yung hangin, etc. So very little damage. Pero ang kanilang pinangangambahan lang ay kung magtutuloy-tuloy pa ang pag-aalboroto nito at bigla na lamang pumutok. Babalangan ng UNIFED, asahan na magiging malaki ang pinsala nito sa industriya ng mga magtutubo. Well, mamamatay na yan yung sugar cane. Hindi mo na ma-harvest kasi tirahin na ng lahar. Ang sobra-sobra ng ash, it will cover the whole farm. So, malaking damages. Damages na yan talaga. We can no longer get sugar from it. Una ring sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLS na posibleng pumutok muli ang nasabing bulkan sa mga darating na linggo. Sabi ng UNIFED, oras na mangyari yan ay posibleng sumita ang presyo ng asukal sa merkado lalo't nalalapit na ang Pasko at Bagong Taon. When that happens, sigurado, prices will go up. But definitely mas spike yung presyo, maybe for a month or 2 months, tataas yan. Well, there's nothing more we can do. We cannot fight Mother Nature. Dagdag pa ng grupo, ngayon pa nga lang daw ay bumaba na ang millgate price sa asukal na umaabot na sa 50 pesos kada kilo. Isang trader daw ang nasa likod ng manipulasyon sa millgate price na nakaapekto sa kitaan ngayon ng mga magsasaka. Nakatakda raw silang magsumite ng liham sa Agriculture Department at Sugar Regulatory Administration para maimbestigahan ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.